Gagayahan ko po kayo sa tunay na people's power sa October 12. Kita-kita po tayo. Ang bayang ito hindi ho magbabago kung hindi tayo magsasakripisyo. Ito po ang ating minamahal, Martin Romualdez, na siyang nagpakita ng malasakit na hindi magnanakaw. Yan pong pagkakilala sa atin. Nakakalungkot po sa sitwasyon po natin ngayon dahil yung inaasahan natin na maglilingkod sa bayan, siya ngayon ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit ko po masabing adik? Personal knowledge ko po. Dahil may markaan, may mga kaibigan ako na personal nilang mga kaibigan at sila mismo nagsasabi na ito po ay lulon sa droga. Maraming problema, maraming taong nangangailangan ng serbisyo ng bayan. Nakakalungkot dahil ini-exploit ng mga politiko natin ngayon. Nakakalungkot dahil kung sino yung dapat tulungan, siya rin ang hindi marunong pumili ng tamang leader. Nakakalungkot dahil itong sitwasyong ito, yung iskandalo ng flood control, nagbukas po ng liwanag at kaisipan ng ating mga tao. Pero ano ang ginagawa ng mga magnanakaw na politiko? Nililing lang pa rin ang taong bayan, sinusuhulan ng mga ayuda para manahimik at huwag tumindig, huwag sumama sa mga sumisigaw na tama na, sobra na. Ang kawalang-hiyaan ng administrasyong ito, maraming sektor na ang kumikilos, pero ang nakakatakot, ang mga sektor na ito, na nakawin na naman nila yung tinatawag nating people's power. Maraming dapat ayusin sa bayang ito. Lahat na lang may iskandalo, lahat na lang may anomalya. Kaya takot sila na si VP Sara ang umupo dahil alam nila na mananagot sila. Mulat ako sa sitwasyon dahil exposed po ako kahit sa mga intelligence at armed forces organization. Nakakalungkot po ngayon dahil nakikita ko yung mga masamang elemento kumikilos ngayon, gustong agawin ang kredito. Pero ang sigaw nila, stop corruption, pero ayaw ng resignation, Marcos. Gusto ko po na ipaalala sa inyo na dahil sa kaganiran ng mga nagpapanggap na leader po natin, nagagamit na naman po ang taong bayan. Sana ho, labanan natin ang puwersa ng kadiliman, ang pera na galing sa korupsyon
na ipinamumudmod sa mga ordinaryong tao, mamamayan natin ngayon. Inaagayahan ko po kayo sa tunay na people's power sa October 12. Kita-kita po tayo, ang bayang ito hindi ho magbabago kung hindi tayo magsasakripisyo. Ipakita po natin sa mga nakikinig at nanonood sa atin na ang pagsasakripisyo po ito magsisimula po sa bawat isa sa atin na nandito po ngayon. Mabuhay po ang bansa natin, mabuhay po ang kapwa ko Pilipino. Ang akin lang pong hinihiling, Diyos na ang gumawa para mabulgar ang anomalya at kawalangyaan ng administrasyong ito. Nasa atin ngayon ang gawa. Dahil naniniwala po ako na ang tunay na pagbabago ng ating bayan ay magmumula sa pinakamaliit na sangay ng ating pamahalaan sa barangay. Lahat po ng pinakamataas na sangay ng ating pamahalaan mula Pangulo hanggang sa baba, ito po ay mga kurap. Sila po yung tunay na nagpapahirap sa ating bayan. Kaya siguro napapanahon na para magkaisa ang lahat po ng mga barangay official sa ating bansa na kung saan palitan na ang ating liderato sa kasalukuyan. Muli po sa inyo lahat, magandang umaga po. Simula pa noon hanggang ngayon, titindigan namin ang mga Duterte dahil sila lang no, ang nakita namin na pamilya na mga namuno sa ating bansa na mayroon talagang tunay na pagbabago. Ito na yung pagkakataon, yung BIP, Voice of Individual. So maririnig ng bawat nandito ngayon ang hinaing ng bawat sektoral. Kung makikita nyo yung mga kasama kong direktor dito, mga veterano na to, malupit. Ngayon, maririnig na ang kanilang boses. Ano? So, sa pagkakataong to, alam nyo ba yung walis tingteng? Kapag isa lang yan, hindi yan didinggin. Hindi yan makakadampot ng basura. Pero pagka marami na yan, pagsama-sama na yan, makakawalis na yan. Malilinis na yung mga buhaya na yan. Di ba? So pagka nalinis na po yan, kailangan naman merong nasa taas ng isang walis. Of course, siyempre, di ba, pag nagwalis yan. So ito na yon yung BIP. Yung nagiging problema ho natin sa gobyerno natin, yung mga buhaya, narinig ko yung ating mga leader. Ito na yan eh. Sila na ho yung makakatulong sa atin. Itong BIPSD na to, pagka nagkaisa to, at nadinig tayo sigurado, kaya nating linisin yan. Sabi ko nga, naisip ko, yung mga buhaya na yan, actually, dinidinay nila eh. Diba yung korupsyon na nangyayari sa atin? So, ito na yung pagkakataon, BIPSD. Ito yung pagkakataon na kung saan dapat silang matakot dahil ang lahat ng taong nasa harapan ninyo ay maninindigan para mawala ang lahat ng buhaya sa Pilipinas. Maraming salamat po.